Tutuklasin natin ngayon ang isang kakilakilabot na kaso kung saan sa mundo ay nangyayari ang mga krimen dahil sa mga bisyo, pagnanasa, galit, kasakiman at selos. At sa kaso natin ngayon, ang nagawang pagpatay ay nag-ugat sa isa sa limang kasamaang ito. Sa katunayan noong 2022, lumitaw ang ilang kahindik-hindik na kaso ng pagpatay sa India. At ang istorya natin ngayon ay ang pangalawa sa pinakapopular na kaso ng pagpatay sa kapital ng bansang India, ang Delhi. At ang kwentong ito ay nagsimula sa silangan ng Delhi, ang silangang distrito ng kabisera ng India. Sa silangang Delhi, mayroong isang kolonya na tinatawag na Pandavnagar. At malapit sa kolonyang ito ay may isang malawak na bakanteng lote kung saan may ilang tao na doon nagtatapon ng kanilang mga basura. Para sa iyong kaalaman, ang Delhi ay may malaking kahalagahan sa kasaysayan bilang sentro ng pampulitika ng India. Ang Pandavnagar mismo ay isang residential colony na may libo-libong populasyon sa East Delhi. Ang bakanteng lupang aking tinutukoy ay tinubuan ng maraming damo at noong umaga ng June 5, 2022, ang isang lalaki naglalakad malapit sa bakanteng loteng ito ay may napansing mabahong amoy na nagmumula sa lugar na yon. At nang usisain niya ang lugar, ay napatingin siya sa isang plastic bag sa mga damuhan na pinapaligiran ng mga langaw. Ang lalaki kinabahan at agad na tumawag ng pulis para magulat sa kanyang nakita. Nang marinig ito ng pulis ay agad silang kumilos at pumunta sa pinangyarihan. Agad nilang binuksan ang itim na plastic bag na pinagmumulan ng mabahong amoy. At matapos na buksan ang bag, ay natuklasan ng mga pulis na ang plastic bag ay naglalaman ng isang putol na paa ng tao. Ang mga pulis ay nagkagulatan at agad na tumawag ng forensic team. At ang ibang pulis ay naghalughog pa sa lugar. Pagkatapos ay nakita ng isang opisyal ang isa pang plastic bag na naglalaman din ng isa pang putol na paa ng tao. At matapos na kolektahin ang magkabilang pinti, ay wala na silang nakitang iba pang kahina-hinalang plastic bag. Kinabukasan noong June 6, 2022, ay nakatanggap ang pulisya ng Pandavnagar mula sa isang lalaki na may katulad na reklamo na nagsasabing may masamang amoy na nagmumula sa parehong lugar. Dahil sa reklamong ito ay agad na bumalik ang pulisya ng Pandavnagar sa nasabing lugar kung saan nakakita pa sila ng isa pang plastic bag. At pagbukas nila ay natuklasan nila ang isang putol na kamay ng tao sa loob nito. At sa di kalayuan, ang mga pulis ay muling nakakita ng isa pang plastic bag na naglalaman din ng isa pang putol na kamay ng tao. At matapos siyasating muli ang bakanteng lote, ay wala na silang nakita maliban sa dalawang plastic bag na ito. At habang ang lugar ay kinatatakutan ng mga tao dahil sa kakilakilabot na natuklasan, noong June 8, 2022, ay muling nakatanggap ang pulisya ng isa pang tawag. At muli silang bumalik sa bakanteng lote. At sa pagkakataong ito, ay may dalawa pang plastic bag na nakalatag doon na may napakabaho ding amoy. At nang buksan nila ito ay nakakita sila ng isang hita ng tao sa isa at isa pang hita ng tao sa isa pang plastic bag. Gayunpaman ay hinalughog muli ng mga pulis ang bakanteng lote at muli silang nakakita ng isa pang plastic bag. At sa pagkakataong ito, ang plastic bag na yon ay naglalaman ng isang pugot na ulo ng tao. Maliban doon ay wala nang nakitang iba pang kahina-hinalang bagay ang mga pulis. Nangangahulugan ito na hindi nila nakita ang torso, braso o pelvis. Baka iniisip nyo na simula nang matagpuan nila ang ulo ay naging madali na para sa mga pulis na matukoy kung sino ang nagmamayari ng katawang ito. Ngunit kung alam mo lang ang kondisyon ng katawan ay napakasama na kahit na ang ulo. Kaya't napakahirap nang matukoy kung sino ang taong yon. Gayunpaman sa ngayon ay malinaw na ang katawan ay pag-aari ng isang lalaki. Kaya't kinolekta ng mga pulis ang mga bahagi ng katawan at itinago ang mga ito sa purinarya ng Lal Bahadur Shastri Hospital upang matiyak na walang hadlang sa investigasyon. Nagsimulang mag-imbestiga ang pulisya sa kaso sa loob ng ilang araw, ngunit hindi nila matukoy ang pagkakakilanlan ng namayapa. Dahil dito, pagkaraan ng ilang araw ang kaso ay pinasa nila sa isang crime special team o sa Pilipinas sila ay tinatawag na SOCO. Matapos noon ay sinimulang suriin ng iba't ibang grupo ng crime investigator ang mga CCTV footage na nakakabit sa paligid ng lugar para malutas ang kaso. At bukod pa dito,
ay sinuri din ng mga pangkat ng pulisya ang mga nagdaang complaint ng mga nawawalang tao na naiulat sa mga police station sa silangang distrito ng Delhi. Ngunit wala silang nakitang anumang ulat ng mga nawawalang tao sa mga nagdaang araw. At ang problema ngayon ay habang natagpuan ng mga pulis ang mga bahagi ng katawan, ay wala pa rin silang impormasyon kung kaninong katawan yon. Una nilang natuklasan ang bahagi ng mga katawan noong June 5. At ilang araw pa ang lumipas ay bigo pa rin silang matukoy ang pagkakakilanlan nito. Ang araw ay nauwi sa linggo at ang linggo ay nauwi sa buwan. Kaya't napaisip ang pangkat ng mga investigador na baka may napalampas sila sa ginagawang investigasyon. Kaya't nagpasya silang tanungin ang bawat kabahayan sa paligid ng bakanteng lote kung saan natagpuan ang mga bahagi ng katawan. Ang mga otoridad ay walang pinalampas na bahay o apartment na hindi na-imbestigahan na may mga CCTV camera. Samantala nakakita sila ng footage mula sa CCTV camera na naka-install sa isang second floor na bahay sa harap mismo ng bakanteng lote na yon. At nang suriin nila ang footage, makikita ang isang ginang at isang mas batang lalaki. Ang lalaki ay may hawak na plastic bag, ngunit ang nakakapagtaka para sa mga kapulisan ay ang 50 minuto na laman ng footage ng Hating Gabi noong July 1, 2022. At nang suriin ng pulisya, ang oras ng kanilang pagpasok ay nag-start sa 44 minutes. At ang kanilang pag-alis ay humigit kumulang 6 minutes ang lumipas. Ngayon ay may mga katanungan ng kapulisan sa kanilang isip. Kung ang dalawang ito ay pumunta sa bakanteng lote na yon para magtapon lang ng basura, bakit pinili nila ang Hating Gabi? At ano ang ginagawa nila doon sa loob ng 6 na minuto? At sa pamamagitan ng pagtingin nila sa lalaki sa footage, ay napansin ng mga kapulisan na may kung anong bagay na mabigat sa daladala nitong plastic bag. Ngayon ang mga pulis ay may hinala na ito ang parehong dalawang tao na nagtapon ng mga bahagi ng katawan ng tao sa bakanteng lote na yon. Gayunpaman, ang nakakalungkot na bahagi ay ang CCTV footage na nakuhanan sa madilim na gabi. Kaya ang mga mukha ng lalaki at babae ay hindi malinaw na makita. At nagpasya ang pulisya na suriin pang mabuti ang footage mula sa bahay bago sumapit o pagkatapos ng June 1. Ngunit kahit na sinuri ng kapulisan ang footage mula May 29, 30 at 31, 2022, ay hindi nila nakita ang lalaki at babae. Ngunit nang sinuri nila ang footage noong June 2, ay nakita nilang muli ang dalawa bandang 10:15 ng umaga. At sa footage na ito, ang lalaki nakitang muling naghagis ng isang mabigat na plastic bag sa bakanteng lote. At sa pagkakataong ito, ay kitang-kita ng mga kapulisan kung ano ang suot na damit ng lalaki at babae. Ngunit malabo pa rin ang kanilang mga mukha. Ngayon ang malaking hamon sa mga kapulisan ay hanapin ang lalaki at babae na ito para makilala ang biktima. At ito ang naging dahilan para magpasya ang mga kapulisan na mag-door to door para magtanong-tanong kahit na wala silang idea kung ano ang magiging resulta. 6 na buwan na ang nakakalipas mula nang natuklasan nila ang unang piraso ng katawan noong June 5, 2022. At sa pagsapit ng November 5, 2022, ay patuloy pa rin nagsisikap ang mga kapulisan na malaman kung sino ang nawawalang tao sa lugar malapit sa bakanteng lote na yon sa nakalipas na ilang buwan. At noong huling linggo ng November, sa wakas ay nakahanap ang kapulisan ng isang magandang balita mula sa kanilang impormante na nagtrabaho para sa kanila. Dito ay ibinunyag ng informante na may isang lalaking nawawala na nagngangalang Anjan Das mula sa Trilokpuri area sa loob ng Pandav Nagar. Kaya't ipinagpalagay ng mga kapulisan ng Pandav Nagar na ang ulat ng nawawalang tao para sa lalaking ito ay dapat na isinampa sa kanilang lokal na istasyon ng pulisya. Gayunpaman nang hanapin ng mga talaan ay nagulat sila nang makitang walang nawawalang reklamo ang naihain para kay Anjan Das. At nagtaka ang mga kapulisan na kung bakit walang inihain na ulat kung nawawala si Anjan Das sa kanyang tahanan. At ang sumunod na hamon ay hanapin ang address ng tirahan ni Anjan Das. At pagkatapos ng ilang araw na pagsisikap ay nahanap nila ang kanyang bahay sa Trilokpuri. At ang pangkat ng mga kapulisan ay agad na tinungo ang kanyang tahanan kung saan natagpuan nila ang isang ginang na babae at isang mas batang lalaki. At nang makita sila ng mga kapulisan, ay agad nilang nakilala ang dalawa mula sa kuha ng CCTV footage. At sa pagtatanong, ay napag-alaman nila na ang pangalan ng babae ay Poonam
at ang binata ay pinangalanang Deepak. Bukod pa dito nang tanungin silang dalawa tungkol kay Anjan Das, sinabi ni Poonam na si Anjan Das ay kanyang asawa. Ngunit wala silang idea kung nasaan ito sa nakalipas na 5 o 6 na buwan. Pagkatapos noon ang tanungin ng kapulisan na kung bakit hindi sila nagsampa ng reklamo kung nawala siya sa nakalipas na 5 buwan, ay pareho silang nagbigay ng magkaibang mga sagot. At nang marinig ito ng kapulisan, ay nagsimula silang maghinala na may mali, kaya't sinimula nilang maghalughog sa loob ng bahay. At sa paghalughog ay may nakitang malaking ebidensya ang mga kapulisan na nagtulak kay Poonam at Deepak na walang pagpipilian kundi magsabi ng totoo. Dahil nakita lang naman ng mga kapulisan ang dalawang damit sa bahay na tugma sa nakita nila sa CCTV footage noong June 2 na suot niya Deepak at Poonam. Kaya naging malinaw na ang mga tao sa CCTV footage kung saan walang iba kundi sina Deepak at Poonam. Kaya't mas inusisa sila ng mga kapulisan ng mas malalim at pagkatapos ay nagsiwalat sila ng isang kwento na ikinagulat ng buong lungsod ng Delhi. Bago ko ipagpatuloy ang kwento, nais ko po munang i-shoutout ang aking silent viewer na si Musika Karaoke Intern Local 770. Salamat po sa patuloy na panonood at suporta. Balik tayo sa istorya. Ipinanganak si Poonam sa isang mahirap na pamilya sa lungsod ng Jharkhand na kilala sa malawak na lupain ng kagubatan. Noong 13 taong gulang pa lamang siya, ay ipinakasal na siya ng kanyang pamilya sa lalaking nagngangalang Sukhdev Tiwari. Si Sukhdev ay naninirahan din sa Jharkhand, ngunit nagtatrabaho sa Delhi. Sa murang edad na 14 ay nanganak si Poonam ng isang anak na batang babae. Gayunpaman pagkatapos na maipanganak ang kanilang anak na babae, ay bumalik si Sukhdev sa Delhi para magtrabaho. At sa kasamaang palad ay hindi na muling bumalik kay Poonam. At pagkaraan ng ilang buwan na walang balita at walang pakikipag-ugnayan sa isa't isa, pumunta si Poonam sa Delhi noong 1997, bit-bit ang kanyang anak na babae, para hanapin si Sukhdev. Ngunit hindi niya natagpuan. Dahil nag-iisa si Poonam sa Delhi kasama ang anak na babae, ay nagsumikap siya, umupa ng bahay at nagtrabaho upang masuportahan ang sarili at anak. Bagamat hindi niya nahanap si Sukhdev, ay nakilala naman niya ang isang lalaking nagngangalang Kalu. Si Poonam ay sumama kay Kalu, nanirahan sa Trilokpuri kasama ang anak na babae. At kahit na hindi sila nagpakasal, si Poonam ay nagkaroon kay Kalu ng 2 anak na babae at isang anak na lalaki na si Deepak. Gayunpaman ang isa sa mga anak na babae ni Poonam at Kalu ay naging 4 na taong gulang na. Ito'y namatay dahil sa ilang kadahilanan. Kaya't si Poonam ay patuloy na namuhay na may 3 anak na lamang kasama si Kalu. Ngunit si Kalu ay isang alkoholik at tuwing siya ay nalalasing, ay parati silang nag-aaway ni Poonam. Dahil karamihan sa maliit na kinikita ni Kalu ay ginugugol lamang nito sa alak at nabubuhay ng kaunti para sa pang-araw-araw na pamumuhay. At dahil si Kalu ay palaging lasing, tuluyan na niyang napabayaan ang kanyang pamilya. Kaya naman si Poonam ay napalapit sa isang lalaking nagngangalang Anjan Das na muling nagpatibok sa kanyang puso. Nakilala ni Poonam si Anjan Das na isang mekaniko noong 2011 habang siya'y naninirahan sa Trilokpuri. Sa kabilang banda ay humina ang atay ni Kalu dahil sa labis na pag-inom ng alak at kalaunan ay namatay noong 2016. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, si Poonam at ang kanyang mga anak ay nagsimulang manirahan kasama si Anjan Das. Ngayon si Poonam, ang 3 mga anak ni Poonam at si Anjan ay nagsimulang manirahan sa isang bubong. Dumating ang oras na inayos ni Poonam ang kasal ng kanyang nakatatandang anak na babae. Gayunpaman, ilang buwan lamang pagkatapos ng kasal ay nakipagdiborsyo ito at bumalik sa tirahan ng kanyang inang si Poonam. Samantala noong 2018 ay nagpakasal naman si Deepak at pagkatapos ng kasal ay lumipat siya at kumuha ng paupahang bahay upang manirahan ng hiwalay sa kanyang ina at amain. At pagsapit ng 2019, nanganak ang asawa ni Deepak ng isang batang lalaki. Sa kabilang banda, ang pangatlong asawa ni Poonam o masasabing boyfriend or live-in partner na si Anjan Das ay nalulong din sa bisyo sa pag-inom ng alak at nagsimula itong tamarin na magtrabaho. Ngayon, tanging si Poonam na lamang ang nagtataguyod ng pamilya bilang tagapaglinis sa isang hospital.
at ang kanyang kinikita ang tanging sumusuporta sa sambahayan. Ang pagiging manginginom ni Anjandas ay isa sa mga problema at bukod sa pag-inom ay ninakaw din niya ang mga alahas ni Punam. At di nagtagal ay nalaman din ni Punam na si Anjandas ay may asawa na palang tunay. At ang kanyang asawa ay nakatira sa estado ng Bihar kasama ang 8 nilang anak na mga babae at lalaki. Kaya naman nagawa ni Anjandas na kuhanin ang mga alahas ni Punam ay para ibenta ito at ipadala ang pera sa kanyang asawa at anak sa Bihar upang suportahan ang kanilang sambahayan. At nang malaman ni Punam ang lahat ng ito, ay galit na galit niyang inaway si Anjandas. Pagkatapos noon ay naging mapait ang relasyon ng dalawa. Ngunit ang planong pagpatay kay Anjandas ay nagsimula noong April 2022. Nang malaman ni Punam na si Anjandas ay may masamang pagnanasa sa kanyang panganay na anak na babae na diborsyado at sa kanyang manugang na asawa ni Deepak. Sa katunayan ay makailang beses na sinubukan ni Anjandas na gawan ng masamang bagay ang asawa at kapatid na babaeng diborsyado ni Deepak habang wala sa bahay sina Deepak at Punam. At nang ikinuwento ito ni Punam sa kanyang anak na lalaking si Deepak, ay pareho silang nadismaya at galit na galit sa ipinapakitang pag-uugali ni Anjandas. At yun ay buwan ng April nang nagsabwatan ang mag-inang sina Punam at Deepak na patayin si Anjandas. At napagpasyahan nilang gawin ang pagpatay sa petsang May 30, 2022. Ngunit bago sumapit ang May 30, si Deepak ay bumili ng itak sa isang tindahan at nagsimulang maghanap sa paligid ng kanyang bahay ng isang lugar na maaari niyang pagtapunan ng katawan ni Anjandas matapos niya itong paghihiwain. At nang sumapit ang gabi ng May 30, ay pinapunta ni Deepak ang kanyang 2 kapatid na babae sa kanyang inuupahang bahay upang samahan ang kanyang asawa na nagsasabing panggabi ang kanyang trabaho. Pagkatapos noon ay binigyan ni Deepak ang kanyang amain na si Anjandas ng alak. Lingid sa kaalaman ni Anjandas, ay may inihalo si Deepak na pampatulog sa alak. Pagkaraan ng ilang minuto ay agad na nawalan ng malay si Anjan. Doon ay inilabas ni Deepak ang patalim at hiniwa ang lalamunan ng stepfather sa unang atake. At agad na ikinamatay ni Anjan ang unang pag-atake. Ngunit sa sobrang galit ni Deepak, ay ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa katawan ng kanyang stepfather ng maraming beses sa iba't ibang bahagi, gamit ang matalas na bagay, hanggang sa nagkalat ang mga dugo sa paligid. Matapos noon ay iniwan ng mag-ina ang eksena at umuwi sa inuupahang bahay ni Deepak. Kinabukasan ng May 31 ay bumalik ang mag-ina sa bahay. Pagkatapos noon ay pinaghiwa-hiwalay nila ang bawat parte ng katawan ni Anjandas sa magkakahiwalay na plastic bag. Matapos noon ay inilagay ni Punam ang mga plastic bag na naglalaman ng body parts ni Anjandas sa refrigerator. Ang nakakagulat dito ay hindi lamang sina Punam at kanyang mga anak ang nangungupahan sa building na yon. At isinagawa ni Deepak at Punam ang karumal-dumal na pagpatay na ito habang walang kaide-ideya ang ibang mga nangungupahan tungkol dito. At noon ngang June 1, ay nagkaroon ng pagkakataon sina Deepak at Punam na dalhin ang 2 paa ni Anjandas na nakasilid sa mga plastic bag sa bakanteng lote para itapon doon. At kinabukasan noong June 2, muli silang bumalik sa bakanteng lote. At sa pagkakataong ito, ay itinapon naman nila ang magkabilang braso ni Anjandas. Halos 4 na araw na trinabaho ni Deepak at Punam ang pagtatapon sa mga piraso ng katawan ni Anjandas. Gayunpaman nang dumating mga pulis noong June 5 at nakita ang 2 piraso ng kamay sa unang pagkakataon, maaaring napagtanto ng mag-inang Deepak at Punam na mahuli sila ng mga kapulisan. At ito ang dahilan kung bakit nila binago ang lokasyon at itinapon ang mga natitirang bahagi ng katawan ni Anjandas sa ibang lugar. Matapos noon ang mag-ina ay bumalik sa kanilang bahay upang linisin ang mga tuyong dugo at nag-spray ng mga pabango sa silid. Nilinis ang refrigerator at pininturahan ang buong bahay. At matapos na gawin ang lahat ng ito, sina Punam at Deepak ay nagsimulang mamuhay na parang walang nangyari. Kahit kailan ay hindi sila nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Ngunit kung meron mang magtanong o maghanap kay Anjandas, sinasabi nila sa kanila na ito ay umuwi sa kanyang mga magulang. Kaya sina Punam at Deepak ay nagawang itago ang lahat sa loob ng 5 buwan. At sa pamamagitan ng pagsusumikap ng mga kapulisan, ay nahuli nila ang mamamatay tao. Bagamat tinanong din ng mga pulis ang 2 kapatid na babae ni Deepak at kanyang asawa, ay natuklasan nila na wala silang kinalaman sa pagpatay. Gayunpaman sina Punam at Deepak ay umamin sa kanilang krimen. At ngayon ang mga pulis ay maraming hawak na matitibay na ebidensya
na siyang magpapatunay para masampahan ng kaso ang dalawang mamamatay tao na ito. Sa katunayan, ang isa sa mga solid evidence na hawak ng mga kapulisan ay ang mga damit na nakitang suot ni Adipak at ina nitong si Poonam sa CCTV footage noong June 2. Bukod pa rito, ang cellphone na pag-aari ni Anjan Das ay nakuha sa dalawang suspek na siyang magiging mahalagang ebidensya para sa kasong ito. Kapansin-pansin din na habang pinatay ni Adipak at Poonam si Anjan Das noong May 30 sa parehong lungsod ng Delhi, ay brutal ding pinatay ni Poonawala ang kanyang live-in partner na si Shraddha Walkar noong May 18, 2022 matapos na hiniwa ang katawan nito. Gayunpaman nang si Deepak at Poonam ay pinaghiwa-hiwalay ang katawan ni Anjan Das, ay walang sinuman ang nakabalita tungkol sa kaso ni Shraddha Walkar murder. Kaya wala silang idea dito. Ngunit nang naibunyag ang kaso ni Shraddha noong November 11, 2022, ay nakaramdam ng takot sina Poonam at Deepak dahil pinatay nila si Anjan Das sa parehong paraan. Bagamat maraming pagkakatulad ang dalawang kasong ito, bandang huli ay nahuli ng mga otoridad ang 48 taong gulang na si Poonam at 28 taong gulang na si Deepak noong November 28, 2022 para sa pagpatay sa 45 taong gulang na si Anjan Das. Sa ngayon, ang dalawang akusado ay nasa likod na ng mga rehas, ngunit umaasa ang pamilya ng namayapa na matanggap nila sa lalong madaling panahon ang parusang nararapat para sa kanila. Gayunpaman, ay kailangan nila maghintay hanggang sa mailabas ang opisyal na hatol ng korte. Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.